Magandang hapon po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag. Ngayon po, kami po ay nagkakaroon ng home Bible study dito sa Paradise Site. Dito sa may permanent housing sa Baluktondo, Manila. Every Saturday ng hapon, po ng alas 4, meron po kami home Bible study sa tahanan ni Tatay Yogos. Ayan po si Tatay Yogos, oh. Ayan. Si Nanay Clarita po, yung kanyang may bahay. Yan po yung anak, ay apo. At saka dito po sa other side, ayan po. Miyembro ng pamilya, ano po. Ayan. Kami po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, bago po kami magsimula o pumalawot kami sa salita ng Diyos, kami po ay nagsisimula sa isang awit. Ang inahawit po natin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Kaya awit po kami ngayon ng sabay-sabay. Awitin po natin kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kailangan tapat kong magmahal. Iyong kaway, mabawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad. tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Salamat, Panginoon Diyos. Minsan pa, buksan mo po ang aming mga puso at isip sa aming pagbubulay ng iyong salita upang sa ganon, pagkinabangan po namin ang iyong turo at aral sapagkat ang iyong salita ay aming pagkain pang aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ang titignan natin po sa Biblia, yon tungkol sa tunay na aral na dapat paniwalahan ng tao. Kasi po, nung nangangaral po si Apostol Pablo sa Galacia, meron po siyang sinasabi. Ano po? Na kung saan ang sabi ni Pablo, ito'y babala na binanggit po ni Apostol Pablo ay kagaya na nakasulat. O Tatay Yogos, pagibasa niyo po ngayon ang libro ng Galacia. Chapter 1. Sa 7, 8, at 9. Yan po. Yung sulat na ito na binabanggit ni Apostol Pablo ay isang babala sa mga tao na bubuhay sa mundong ito. Dito pinakikita ni Apostol Pablo, merong tamang aral, merong maling aral. Yan. Tayo ko, hanapin mo po at atin pong papaksayin yan. Ang tamang aral ayon sa Biblia. Po, yan. Galacia chapter 1 verse 6, chapter 1 verse 5. Ayan po, chapter 1 verse 7.
7, 8, 9. Yan. Yan lang po ang babasahin ni Tatay Ogos. Para po dito natin pasisimulan ang ating pag-aaral sa hapon na ito. Ano po? God is good. Ayan. Ayan, hinahanap po ni Tatay Ogos. Nasabing ano, yan. Babasahin mo, Tatay Ogos. Ang totoo, wala nang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ng magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, paparusahan nawa siya ng Diyos. Opo. Dito, nasabi ni Pablo, sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos kung sino man mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap na inyo. ayan, ano po? Meron pong ibang aral na nanggugulo. Ayan, ano po, sa verse 7, nanggugulo. Yung dala po nila, ibang aral. Yung aral ni Pablo po, sigurado, totoo yun. Kasi si Pablo, apostol. Yung aral ni Pablo, binigay ng Panginoong Yesus sa kanya. At ang aral naman ng Panginoong Yesus ay galing sa Diyos Ama. Kaya sabi ni Pablo, kahit nahangyal sa langit pa ang mangaral ng iba, ibig sabihin, merong iba nang gugulo. Parusahan nawa sila ng Diyos. Talagang parurusahan ng Diyos yung ibang aral. Yung peking aral. Tandaan nyo, yung tamang aral, ang tinatawag dyan ay God teaching, hindi human teaching. No po, God teaching. Kasi ang aral ng Biblia, galing sa Diyos, binigay kay Jesus at binigay ni Jesus sa kanyang mahal na mga apostol. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus. 1:12:49-50. Ito po ang pagsasaysay ng Panginoong Jesucristo kung kanino galing ang aral niya. Ano po? Yan. 1:12:49 at 50. Yan, hanapin po ni Tatay Ogos at kanyang babasahin. Ano po? Yan. O sige po, basahin niyo po. 12:49. 50. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama ang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sinasabi ng Ama ang siya kong pinapahayag. Amen. Maliwanag po ang testimony ng Panginoong Jesucristo. Kanino po galing ang kanyang aral? Ang sabi niya, sa aking Ama. Tinutukoy niya po ang Diyos Ama. Kapag nakinig ka sa turo ng Panginoong Jesucristo, galing po sa Diyos yon. At ano daw po ang dulot nito sa buhay ng tao? Ayon sa verse 50, kapag tinanggap mo
ang aral ng Diyos na dala ni Jesus Christ, magtatamo ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po si Pablo, ganun na lang siya kahingat. Kaya sabi niya, kahit anghel pa nanggaling sa langit ang magturo ng ibang ebanghelyo, parusahan nawa sila ng Diyos. Na po, tayo Gos, tignan natin kung gaano kahingat ang sinabi ni Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo, makikita po natin dyan kung saan sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong turo. Dapat mag-ingat po talaga. Kasi pag nasa mali kang turo, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Ano po? Yan. Unang Timoteo 4:6, 13 at 16. Yan. 12, 13. 16. Opo. 13 yun, 13. Dito, 13 tayo. 13. 13, 16. Ayan yan. Ayan. Naku saan, makikita na natin dyan sa sulat ni Apostol Pablo kung bakit mag-ingat tayo. Kasi sabi niya mag-ingat Kung ibang aral nga nagdadala, ay garing ng anghel. Na iba ang tinanggap nyo. Sa iba. Ibig sabihin, meron po palang iba na nanggugulo. Yung iba pong aral, panggulo po yun. Ano po, hindi po tamang aral. Ginugulo lang ang tao ng kanilang pananampalataya. Okay, babasahin ni Tatay Ogos. Unang Timoteo 4:6, 13 at 16. Ano po? Purihin ng Panginoon. Ano po? Yan. Paano ka lang Ano naman? Ang gulo. Unang Timoteo po, 4. Yan, 4:6 po. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain spiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. 13 po, 13. Habang wala pa ako riyan, inuukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao sa pangangaral at sa pagtuturo. 16 po. Pangingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mo gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo ito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Amen. Ano po? Maliwanag ang sinabi ni Pablo kay Timoteo. Ang nagsasalita dito si Pablo. Ang kausap po si Timoteo. Anong sabi niya kay Timoteo? Abang wala pa ko riyan, yung pagbabasa ng Biblia sa harap ng tao gawin mo. Kaya pag may Bible study, gumagamit po tayo ng Biblia. Hindi po tayo gumagamit ng kung ano-ano lang. Yung iba nagkukwentuhan na lang Alam niyo po, nung araw meron po akong nakita. Nagkukwentuhan na lang. Ano po? Kwentuhan. Hindi po ganon. Sabi ni Pablo, sa harap ng tao, basahin mo yung Biblia.
Sa pagbabasa mo ng Biblia, mag-ingat ka. Yun po, ano? Mag-ingat po tayo. Hindi lahat na nagbabasa ng Biblia, tama. Ang Biblia tama. Pero kung binabago mo ang nakasulat, kasi maliwanag na yung turo, ano? Pag binabago mo pa yan, alam nyo po, nakakatakot ang magiging dating sa Panginoon Diyos ng na nagbabago na salita ng Diyos. Tignan po natin, ano, bago natin pagpatuloy kay Pablo. Tignan po natin kung hindi nakakatakot pag yung salita ng Diyos binabago mo pa. O, Kawikahan chapter 30 verse 5 and 6 po, Tatay Yogos. O, Kawikahan 30 verse 5 and 6. Diyan po pinakikita ng dalawang verse. Yung sa 5, yung kabutihan ng salita ng Diyos. Pagdating sa 6, yun po yung mga nagpipilipit ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, pilit po nilang binabago ang nakasulat. Huwag nyo pong baguhin ang nakasulat. Kung ano po yung nakasulat, yun po ang paniwalahan ninyo. Kasi baka lilitaw na kayo po ay mga sinungaling na tao. Yan po ang ating mababasa ngayon sa Kawikahan chapter 5 verse 6. Ayan po, pakibasa niyo po yung Kawikahan chapter 3 30 verse 5 and 6. Basahin. Lahat ng salita ng Diyos ay panaligan at siya ang kalungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ng Kanyang salita sapagkat pagsasabihin ang Kanya bilang isang sinungaling. Yun po, ano? Yun nananalig sa Diyos. Ang sabi sa verse 5, napapanaligan ng salita ng Diyos. Pero sa verse 6, kapag pinakialamon mo ang salita ng Diyos, dinagdagan mo, binawasan mo, o kung ano man ang dinagdag mo, o binawas mo, ang sabi niya, ikaw ay magiging isang sinungaling. Yun po ang masama dito, ano? May mga tao kasing nagsasabi, ay, maling salin ng Biblia yan. Wala pong maling salin. Ano po, lahat ng Biblia, tama yan. Tignan po natin ang Biblia. Kung tama nga, unang-una, sinabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, basahin mo ang Biblia sa harap ng tao. Wala nang sinabi si Pablo kung anong klaseng Biblia yan. Basta basahin mo, sabi niya, sa harap ng tao. Ngayon, sino ba nagsabing mali ang Biblia? Wala naman nagsasabi, kayo lang po eh. Sige, basahin pa po natin, ano? Meron pang talata nakalagay sa Biblia na kung saan, ito, 2 Timoteo po, Tatay Yogos. 2 Timoteo chapter 3. Ayan po. Sa verse 14, 15, 16 at 17. Ano po? Yan. Kalawang Timoteo chapter 3 verse 14, 15, 16, 17. Yan. Tuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinagtiwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Sandali po, hinto po kayo, no? Itong verse 14, pasinin niyo po maigi. Ulitin mo, Tatay Yogos, yung 14 lang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Sige po, tuloy na po. Kisi. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan
magbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan at kinasiya ng Diyos at kapakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsuway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid ng pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa na lahat ng mabuting gawain. Amen. Ayun po, maliwanag po, ano? Napakaliwanag po. Maliwanag na wag nyo na pong babaguhin yan. Ano po? Para hindi po kayo magkamali. Anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Magpatuloy ka. Oh. Hindi sinabi ni Pablo, huwag ka magpatuloy ha. Ang sabi niya, magpatuloy ka. Kilala mo, nagturo sa iyo. Eh sino nagturo kay Timoteo? Natural si Pablo po, na apostol ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya magpatuloy ka. Yung aral ni Pablo, kailangan tayo naman sa panahon natin, magpatuloy po tayo. Hindi po tayo kumukontra o kinukontra si Pablo. Alam niyo po, pag kinontra niyo si Pablo ay tao, pero apostol po ang kanyang designation. Pag kinontra mo siya, kinontra mo ang anak, kinontra mo ang Diyos mismo. Kontrabida ka. Sa pelikula po, yung kontrabida, binubugbog ng bida. Oh, di po ba totoo yan? Sa Biblia po, ang bida ang Panginoong Yesukristo. Siya po ang ari. Kita niyo po? Kaya nung sabi niya, yung Biblia, ginagamit sa pagtutuwid ng maling aral. Oh. Kaya tayo po gumagamit tayo ng Biblia. Kung wala po sa Biblia ang iyong aral, bitawan nyo. Yakapin nyo po yung nakasulat sa Biblia. Kapag kayo po, sinalangsang nyo po ang nakasulat sa Biblia, lalabas na ikaw ay sinungaling. Huwag mong gawin kaibigan yan. Kasi pag sinungaling ka, ang magiging gantungan ng iyong buhay sa ayaw mo sa gusto. O tayo boss, basahin mo po. Pahayag 21:8. Yung mga sinungaling, nagbabago na nakatala sa Biblia, ang kanila pong magiging kapalaran pagdating ng Judgment Day ng kanilang buhay. Ano po? O pababasa po natin kay Tatay Ogos, 20. Pahayag 21, verse 8. Ayun po, nakasulat dyan po. Diyan po ilalagay ng Panginoon Diyos ang mga sinungaling. Sino yung sinungaling? Yung nagdaragdag o nagbabawas ng kanyang aral. Huwag nyo pong bawasan, huwag nyo na ninyong dagdagan. Maliwanag na po ang sulat nakalagay. Huwag nyo na pong pakialaman. Ano? Tandaan nyo po. Kasi yung bumabasa ay mapalad. Mamaya babasahin natin yan. Ano po? Yan. Inahanap lang po sandali ni Tatay Ogos. Ano? Ayan po. Oh. Isa lang talata po yan. Pahayag 21:8. Ayan. Nakita na po. Sinicircle lang. Kabasahin. Apo. Subalit para naman sa magiging anak ko, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid,
mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling ay magiging bahagi sila sa lawa ng nagliliyab ng apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. O yan po, maliwanag ah. Lahat na sinungaling, itatapon po sa lawa ng apoy. Parurusahan po sila. O, ang tanong, may kasama ba sila? Meron. Baka kala nyo po, wala kang kasama ron. Meron. Diyan din po sa pahayag, Tayogos. Pahayag 2010. Yan, basahin nyo po yung pahayag 2010. Meron po kasama yung mga itatapon sa apoy ng impyerno. Ano po? Nasa 20. Ano po? Pahayag 20. ay 2010. O, hanapan nyo po yung 10. Pahayag 2010. Yan. Basahin. Apo. At ang diablong nagdaya sa kanila ay tinatapon sa lawa ng apoy at sa subri na pinagtapunan din sa alimaw at sa huwad na propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Ayan po, maliwanag ano? May kasama. Yung mga lumikot sa aral ng Diyos, maliwanag na, pero gusto mo, likutan mo ng likutan. Masumpungan kayo sinungaling. Ang sabi po sa Kawikaan 36, itatapon po kayo sa lawa ng apoy at asupre. Kasama nyo po ang diablo at saka yung bulahang propeta. Alam nyo po kung sino yung bulahang propeta? Yung leader ng inyong simbahan. Kasi po, nagtuturo ng mali at pinaniniwalahan naman ninyo. Kaya pareho po kayong itatapon ng Diyos sa impyerno kasama si Satanas na tatay ninyo. Kasi nasumpuan po kayo sinungaling. Tignan natin ang sulat ni Jesus kung sino si Satanas sa Biblia. Tayogos 1:8:44. Diyan po natin mababasa kung ano ang karakter ni Satanas. Ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi po ako nagsabi Panginoong Yesu Kristo. Juan, Kapitulo 8, 44. 44 lang po. Opo. Ayan, hinahanap po ni Tatay Hugo. Sandali, ano? 44 lang po na. Oh. Ang diablo ang iyong ama at ang gusto niya gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamatay ng tao na siya. Hindi na siya umalis sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Pagkat nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siyang ayon sa kanyang kalikasan. Sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng sinungalingan. Yan lang. Ayun po, ano? Sabi ng Panginoong Yesus, sino si Satanas? Ama ng mga sinungaling. Kaya yung mga sinungaling, sino po yon? Yung bumabago sa aklat. Yung nakasulat. Ano po? Ang Biblia po, tinatawag na God teaching. God teaching. Turo at aral ng Diyos. Kapag nilikot mo yan, ang sabi ng Panginoon, masusumpungan kang sinungaling. At ang parusa sa iyo, dahil sinungaling ka sa asupre, apoy at asupre. Kasama mo si Satanas at saka yung leader ng iyong simbahan. Ano po? Ayan, nakalagay po. Lahat ng sinungaling. Sino si Satanas? Ama ng mga sinungaling.
Kaya pinag-iingat po ni Apostol Pablo si Timoteo. Mag-ingat ka, Timoteo, sa iyong turo. Kasi po, warning po sa atin yan. Tayong nabubuhay ngayon, dapat mag-ingat po tayo. Baka piliin nyo po, gusto nyo mapalugod sa Diyos, pero mali naman po pamamaraan. Isa rin pong babalaya ng sinabi ni Pablo. O tayo, Gos, pakibasa po. Roma 10:1-2. Tignan nyo po ang sinabi ni Apostol Pablo nang siya po ay nangangaral sa Roma, na kung saan sinabi niya, gusto ng mga kababayan niya na maging kalugod-lugod sila sa Diyos, pero mali. Yes. Opo, Roma 10:1-2. Babasahin po. Opo. Mga kapatid, ang pinaka nais puso ko ay aking dinadalain ko sa Diyos ay ang mga mailigtas ang Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kalaman. Ayun po, ano? Mga religious people po ito, mga Israelita po. Ang tinutukoy po dito yung Israel, mga Hudyo na Israelita. Tao po yan. Hindi po bansa. Tao. Sila po may reliyon sila. Ang gusto nila, maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Pero ang problema, sabi ni Pablo, mali ang kanilang pamamaraan. Kaya ang gusto niya, ang kanyang dalangin sa Diyos, ano po? Na maligtas sila. Ibig sabihin, hindi po sila ligtas. Ibig sabihin, pag ang reliyon mo, mali ang aral, hindi ka ligtas. Di po kung may sabi niya, si Pablo. Binasa lang natin sa Roma 10:1-2. Kaya gusto niya maligtas sila. Nagdadasal sa Diyos, prayer niya, na sila ay maligtas. Ano po? Kasi po, mga Hudyo sila, at si Pablo naman ay lahi din ng Hudyo mula sa Benamita, na tinatawag po ang 12 tribes of Israel. Ano po? Kaya ang sabi po niya, o balikan natin yung Galacia, Tatay Ogos. Yung Galacia 1:7, 8, 9. Yan, dyan po tayo magwawakas ngayon. Kung ano sinabi ni Apostol Pablo. No. Sa Galacia chapter 1 verse 7, 8 and 9. Yan po, ano? 7, 8, 9. Ayan. Babasahin ulit. Opo. 7, ang ito wala naman ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga mangugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, para nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, para nawa ang Diyos ang mga sino man nangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap ninyo. Ayun po, ano? Warning. Kahit anghel daw po galing sa langit ang magturo. Kung mali naman ang aral, hindi aral ng mga apostol na si Pablo, parusahan nawa sila ng Diyos. Talagang paparusahan po sila ng Diyos pag mali ang aral mo. Hindi po nagbibiro si Pablo. Tunay aral po ang dala niya. Kasi po tunay ang Diyos, tunay si Jesus. Kaya ang aral niyang dala ay tunay.
lahat tayo dapat sa tunay na aral lang po. Anong aral yon? God teaching. Hindi po human teaching. Pag sinabing human teaching, turo ng tao. Mali po yon. Kasi ang tao, nagkamali, nagkasala. Pag sinunod mo ang turo ng tao, lahat tayo magkakamali. Ano po? Lahat tayo. Pero pag sinunod natin ay God teaching o turo ng Panginoon Diyos, lahat tayo mapupunta po tayo sa tama. Amen po ba? Amen. Okay? Bago po kami magko-closing prayer, awit muna po kaming muli. Diyos ay pag-ibig. Bago po kami mananalangin, tapos na po kami sa aming Bible study. Ano po? Kaibigan, i-share mo naman ha. At kayong mga nasiran, i-share nyo rin po ang salita ng Diyos. Ano po? Malay ninyo, makatulong po kayo sa inyong kapwa, sa inyong loved ones, pamilya, kaibigan, kakilala. Kasi po ito ay purong salita ng Diyos. Wala pong daya, hindi po kami nagbabawas, nagdadagdag. Kung ano lang po yung nakasulat, yan ang binabasa ni Tatay Ogos. Ano po? Narinig nyo naman siguro. O, si Tatay Ogos, edad niya 79, lolokohin pa kayo niyan. O, tingnan nyo po ang itsura. O, yung itsura niyan, lolokohin kayo? Hindi po. Nasa tamang edad na po siya. Okay? Awitin natin ay Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa. Ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa iwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin ay Diyos ang pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo at ikalat sa buong mundo pag-ibig ni Jesus, ang siyang sumakop sa bawat puso sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Tunay nga mapapanaligan ng iyong salita sa mga taong naniniwala sa iyo. Kami pong lahat dito sa tahanan ni Tatay Ogos, ni Nanay Clarita, naniniwala po kami sa iyo, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang bawat isa, ang buong sambahayan ni Tatay Ogos at Nanay Clarita. Ang kanya pong mga anak,
manugang, mga hapo. Ano man po yung kanilang mga pinagkakahabalan sa buhay o hanap buhay, patuloy mo pong pagpapalay ng bawat isa. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, lalo na po yung kanyang mga hapo, na sana sa kanilang pag-iiskwela, makamit po nila ang kanilang pinapangarap. Panginoon Diyos, minsan pa, bigyan mo po sila ng mapayapa at maimbing na tulog sa pagtulog mamayang gabi. Habang natutulog sila, ingatan mo po ang buhay nila. Ingatan mo pong lahat ang pamilya niya. Ingatan mo po yung mga tahanan nila. Yung linya ng kuryente, kasi po nagkakaroon ng sunog dahil po sa mga loose wiring. At saka yung linya ng tubig nila. At pagdating po ng umaga, Panginoon Diyos, ibangon mo sila. Taglay ang buhay at lakas nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Sa iyo kami lubos nagtitiwala. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good. All the time. Amen. Oh, salamat po, Panginoon. At i-bless mo rin yung meriendahin namin. Kasi maya-maya, may merienda pong nilalahan si Nanay Clarín. Amen. Yan. Akin yan. Akin na. Sabihin pa kayo ng mga palamig. Bili mo na yelo, papagita ko. Dali. Papagita ko na magiging ka yelo. Ano yung gunting? Tala. Nakabigat yun. Ito. Bless. Next na lang kinulo. Hindi taas yung damit. Baba. Yan. Good, di ba? Ba ko na kumbatan ito. Anong taga kay ka ha? Ngayon, Dalawa lagi yung lang mo. Tanga, dalawa lang. ayan, kararating na pagod Huwag na. nila asukal ha. Agay! Ay ka! Ay! Hindi ang magkakaayon. Nakahubad ko. Sabi mo lang kapag Oo nga. Teka lang. Napingot ka na no? Ayan, naghahanda na pong kape, ano? At saka juice. Sabi ah. pa na naman, bakit? Sabi mo naman yung mga baso. Ay, mga baso. Mga bakol. Gano'n. Ah! Ay, naku. Lumabi nga doon. Ay, sabi mo na yung tayo mo doon. Ay, doon. Diyan. Ay! At yan dyan. Bigyan mo natin yung mga bata. Bigyan mo na. Kape. Ay, look, may pasok. Oh, umusok, mainit pa po. Ah! Ay, sa bago si ba? Ah. Ayan. Ito po. Ito, ito. Ito. Kanin. Ito naman po yung meriendang tinapay. Mama. Kaya pa. Salamat po, Panginoon, sa binigay mong merienda sa amin. Ito po. Palain mo po ito, linisin, para sa aming kalakasan physically. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ito po, yan. Uy, wala akong Ito pong kaganda sa Bible study namin dito. Pagkatapos na naglalahan po ng merienda, si Nanay Clarita. Ano po? God is good Jay, saan kayo nagpunta? all the time. Ha? Po, Saan? Ito kayo mo po kayo maayos. Saan yung ganun? kaibigan, share mo naman ang video nito, ano? At ikaw naman na share mo rin. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan ng salita ng Diyos Asan ang plastic? ayon sa Biblia. Ayun, damage. Po, ayon sa Biblia. God bless us all. Nandito na lamang po. God bless us all. Obrigado.